Sinabi ng isang eksperto sa India, ang magkasanib na aktibidad sa exploration ng langis sa pagitan ng India at Pilipinas sa West Philippine Sea ay magagawa katulad ng ginawa ng New Delhi sa isa pang bansa sa Southeast Asia sa rehiyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Aniya, wala akong nakikitang anumang hadlang o problema sa India at Pilipinas na nakikipagtulungan sa loob ng iyong Exclusive Economic Zone, EEZ, at gumagawa ng joint exploration, sinabi ni National Maritime Foundation of India Executive Director Debash Lahiri sa mga mamamahayag sa sideline ng Stratbase Organized Philippine-India Track 2 Maritime Dialogue sa Taguig City. Maaari tayong makipag-ugnayan at maging magiliw na katuwang ng Pilipinas sa aspetong iyon. Sa Timog Silangang Asya, sinabi ni Lahiri na ang kumpanya ng langis at gas ng India na Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, Videsh ay nakipag-ugnayan na sa Vietnam at nagsagawa ng mga operasyong eksplorasyon ng langis sa South China Sea. Ang ONGC Videsh ay ang overseas arm ng nangungunang kumpanya ng langis ng India na ONGC na naunang nakakuha ng 8 extension nito para sa paggalugad ng Block 128 ng Vietnam sa South China Sea. Sa kasalukuyan, ang nauubos na Malampaya gas field ay ang tanging domestic commercial source ng Pilipinas ng natural gas, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 20% ng kabuoang pangangailangan ng kuryente ng bansa. Sa panahon ng 5th India-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation sa New Delhi noong Hunyo, nagkasundo ang dalawang estado na magtulungan at higit pang palakasin ang kanilang bilateral partnership. Walang binanggit na posibleng pakikipagtulungan sa larangan ng enerhiya, ngunit si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at ang kanyang Indian counterpart External Affairs Minister of India na si Dr. S.J. Shankar, sa parehong pulong, ay sumang-ayon na hikayatin ang kanilang mga kumpanya na ipagpatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan at e-explore ang mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan. Samantala, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang alokasyon ng 3.2 billion pesos para sa pagpapalawak ng paliparan ng Pag-asa at isang shelter port sa Lawak Island sa West Philippine Sea, WPS, ay isang estratehikong pamumuhunan sa pagpapalakas ng ating panlabas na depensa. Sinabi ni Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, sinabi noong Huwebes na ang mga pagpapahusay na ito sa infrastruktura ay magpapahusay ng suporta sa logistik at kahandaan sa pagpapatakbo para sa ating mga tauhan, na tinitiyak na mananatiling handa tayong pangalagaan ang ating pambansang interes. Aniya, ang inisyatiba na ito ay isang malinaw na pagpapatibay ng ating hindi natitinag na pangako sa pagprotekta sa ating soberanya at mga karapatan sa teritoryo sa paraang nagtataguyod ng katatagan at kooperasyon ng rehiyon. Rear Admiral, sinabi ni Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, na ang pagpapalawak ng runway at ang bagong shelter port ay magiging napaka-napapanahon para sa Navy at sa buong AFP. Binigyang diin niya na ang mga proyektong ito ay magpapalaki sa kakayahan ng militar na e-project ang mga puwersa nito sa West Philippine Sea, na naaayon sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang CADC ay mag-project ng ating mga kakayahan sa pagtatanggol upang matiyak hindi lamang ang land base ng Pilipinas kundi ang exclusive economic zone nito at iba pang mga lugar kung saan tayo ay may jurisdiction. Nauna nang sinabi ni House Appropriations Chair Representative Zoldico na ang budget para sa dalawang proyekto ay kasama sa 2025 national budget pagkatapos ng deliberasyon ng Kamara. Binigyang diin ni Ko na kailangang tapusin ang 1.5 kilometrong runway sa isla dahil umaasa siyang magagamit din ang paliparan para sa mga layuning pangkomersyo.
Sa ilalim ng 2025 budget, may kabuuang 300 milyon pesos, din ang inilaan sa ilalim ng Department of Transportation para sa pagtatayo ng bagong shelter port sa Pag-asa. Sa kanyang pagbisita noong July sa Puerto Princesa City, ang kabisera ng Palawan, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagpapaunlad ng paliparan ng Pag-asa ay kabilang sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Ang Pag-asa ay ang isla na nasakop ng Pilipinas sa Spratlys na may populasyon na humigit kumulang 300, ito ay humigit kumulang 480 kilometro mula sa Puerto Princesa City. Sinabi rin ni Marcos na malapit nang matapos ang military runway project sa Balabac Island Air Base. Ang Balabac ay isang bayan sa Palawan na malapit sa mga kuta ng China sa West Philippine Sea at isa sa 4 na karagdagang lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagtatayo ng Balabac Military Runway ay nasa huling yugto, lalo na dahil ang Palawan ay gumaganap ng malaking papel sa pambansang seguridad, sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang apektado ng dry spell sa Edward S. Hagedorn Coliseum sa Puerto Princesa City. Inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea kasama ang tinatawag nitong 10-dash line na umaabot ng mahigit 1,500 kilometro at sa labas ng mainland nito at nakapasok sa kani-kanilang mga eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, at Indonesia. Ang mga proyektong pang-imprastruktura ay kabilang sa mga prioridad sa ilalim ng Administrasyong Marcos at bahagi ng pagsisikap na buksan ang rehiyon sa timog ng kabisera sa mga bagong pamumuhunan, mapadali ang transportasyon, at palakasin ang sektor ng turismo.